Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong February 12, 2026 Friday. Pag-uusapan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng panahon at ang posibilidad ng panibagong bagyo sa mga susunod na araw. Kung nais mong manatiling updated, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para sa tuloy-tuloy na impormasyon. Sa ngayon, shear line ang pangunahing nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ito ay ang banggaan ng malamig na hanging amihan mula hilaga at ng mas mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatan. Sakop nito ang Bicol Region, Western Visayas, Quezon. Ganito din ang mararanasan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Negros Occidental, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Hindi tuloy-tuloy ang ulan buong araw, ngunit kapag nag-anchor ang mga ulap sa isang lugar, maaaring tumagal ang buhos at magdulot ng flash floods at landslides, lalo na sa mga paanan ng bundok at sa mga mabababang barangay malapit sa ilog. Sa Caraga, Davao Region at Southern Leyte, ang easterlies naman ang nangingibabaw. Ito ang hanging nagmumula sa Pacific na may dalang mas maraming moisture. Dahil dito, maulap din ang kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Sa ganitong setup, kadalasan ay maaliwala sa umaga, iinit pagsapit ng tanghali at bubuhos ang ulan sa hapon hanggang gabi. Posible ang moderate to at times heavy rains na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaha. Samantala, sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, umiiral ang northeast monsoon o amihan. Maulap ang kalangitan na may light rains. Ang ganitong klase ng ulan ay mas pino at tuloy-tuloy kumpara sa thunderstorm type. Sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon, partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains pa rin ang mararanasan. May yellow rainfall warning sa ilang bahagi ng Leyte, Cebu, Biliran at Samar. Ang ibig sabihin nito ay may posibilidad ng pagbaha sa low-lying areas at pagguho ng lupa sa mountainous areas. Kung nasa mga lugar na ito kayo, bantayan ang pagtaas ng tubig at sumunod agad sa abiso ng inyong LGU kung kinakailangan lumikas. Para naman sa tropical cyclone threat potential sa week 1 mula ngayong hanggang February 15, 2026, wala pang tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, may dalawang TC-like vortices na posibleng mabuo sa Philippine Maritime Domain na may low likelihood pa ng development. Ang TCLV-1 ay maaaring mabuo malapit sa southern Palawan, habang ang TCLV-2 ay inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng PAR. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na maging ganap na bagyo, ngunit patuloy ang monitoring dahil maaaring magbago ang development kapag naging pabor ang kondisyon ng dagat at hangin. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dahil sa panahon ngayon, mabilis magbago ang sitwasyon. Ang maagang impormasyon ang susi sa maagang paghahanda.